Ayan, good day sa lahat. I'm Alvin Rosales, inyong financial educator for today. So pag-uusapan natin ngayon, paano ba, sir, natin malalaman na kumikita yung investment natin sa stock market? And paano ko ba malalaman kung ilang shares, no? Ilang shares and tumataas ba yung ekonomiya natin? Okay, so number one, open muna natin syempre yung ating dashboard and i-click lang natin yung ating Soldivo Fund. Ulitin ko ang Soldivo Fund, yun yung doon natin makikita lahat ng iniipon natin, lahat ng ini-invest natin, and ito po, pwede nyo ma-open anytime. Basta meron po tayong internet. Okay? Pagka-click nyo ng Soldivo Fund, ito yung actual na makikita nyo. Na meron dyan nakalagay na current NAV, current value, diba? So, mamaya ipapakita natin ano ba yung mga ibig sabihin ng current value and current NAV, yung net asset value. So, dito papakita ko lang kung paano ba magdagdag ng investment. Kapag magdadagdag tayo ng investment, ang i-click lang po natin yung kulay green na add subscription. Now, may mga nauna na po akong video na kung saan may step by step doon paano tayo magdadagdag sa ating ipon. Now, basta ang minimum is 20 pesos. Just imagine, sa halagang 20 pesos, pwede ka nang magdagdag ng yung investment. And kung gusto naman nating i-withdraw yung ating investment, ang i-click mo naman is request redemption. Yan. Request redemption na kung saan ibebenta mo na lahat ng shares mo or kukurot ka doon sa tubo ng yung ipon. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin yung mga technical term. Yan. So, ilabas na natin lahat. Okay? So, kung makikita nyo po itong, mapapansin nyo po yung current NAV. Ito. Yung current NAV, yung net asset value, iyan po yung presyo ng shares ngayong araw. Iyan po yung price per share. So, nagbabago-bago po siya. Depende sa ekonomiya natin. And then, yung current value. Now, sir, paano po nakuha yung current value? Okay, so ito po. Ang current value, yan po yung kabuuan na pagbebentahan ng lahat ng naipon mong shares. Okay? So, sir, paano po ba nakuha yan? Ito. Itong accumulated number of shares, yan, yung 62,543, lahat yan na nabili mong shares ng ilang taon or ilang buwan, imumultiply mo dun sa price per share. Yun po yung current NAV. So, 62,543 times 0.71 equals 44,549. Ito po yun. Okay? So, yan yung kabuuan na kapag binenta mo lahat ng shares mo, tanda po natin, hindi po ito yung pera natin. Hindi ito yung total amount nung inihulog natin. So, shares po ito. Okay? So, dito makikita nyo po sa amount, yung 1,000, mapapansin nyo po, 5,000, 10,000. Dito nyo po lahat makikita yung lahat ng inihulog nyo. No, yung booking date and then yung NAV. Lahat po ng iniuhulog natin sa investment, may katumbas po yung shares. So, sir, paano po nakuha yung 1,225 na shares? So, ito po may formula na po tayo. Yung 1,000, yan. Yan. So, bilang or dami ng shares na nabili mo sa halagang 1,000 pesos. Yan. Yung 1,000 pesos mo na inihulog sa Soldivo, i-divide mo po yan doon sa price per share, yung NAV. Okay? So, i-divide po natin yan doon sa 0.81. Kasi nung January 21, 2020, ang price per share nun is 0.81. So, kaya doon siya i-multiply. Doon siya i-divide. Sorry, no. I-divide po. Now, 1,000 divided by 0.81 equals 1,225 shares. Diba? So, ito po siya. Okay? So, makikita nyo po dyan, nag-automatic na po siya pa-plus-plus, nag-a-add na po siya. Ina-add niya na po lahat. Kaya accumulated number of shares. So, ibig sabihin, dito pa lang makikita nyo po na, ayan. So, dito parehas ng amount. Tingnan nyo po parehas ng amount.
Yan. Nung February at saka May, parehas po ng amount na ininvest pero magkaiba po yung price per share. 'Di ba? Nung February, ang price per share ay 0.75. Nung May, ang price per share is 0.58. Makikita niyo po yung difference napakalaki. Malaki yung difference na nabili nilang shares. Halos 2,000 yung diferensya. Kaya kung tayo po is mag-i-invest, kailan po ba mas maganda magdagdag? Kapag mataas ang market or kung bagsak ang market? Kasi ito pong panahon na to, ito yung panahon na nagkaroon na ng pandemic, 'di ba? So, ibig sabihin, bibili ka ng bibili ng shares sa mas murang halaga. And then, pagdating ng panahon, ibebenta mo naman siya sa mas mahal na halaga. Okay? So, sir, paano ko po malalaman, no, kung kumita na yung aking investment? So, ang gagawin mo lang po dyan, madali lang po. Ito-total mo lahat ng ipon mo or yung investment mo. Okay? Tulad po nito, ang total po nito lahat is nasa 41,000. No, 41,000. And then, kung i-compute mo po, ileles mo po dito sa current value. So, nabanggit ko na kanina kung paano nakuha yung current value, di ba? So, yung 41,000 lahat na inihulog ko, na ipon ko, i-minus ko tong 44,549. So, ito po yung formula. Okay, 41,000 lahat ng ipon ko. Kapag ibinenta ko lahat ng shares, ayan, ang ang pagbebentahan is 44,549. Ileles ko lang po yan. So, ang tutubuin ko kapag ibinenta lahat is 3,549.38. So, kung i-average po natin, just imagine na, wala pa po itong isang taon. Kung i-average po natin, nasa 8% na siya. Okay? So, dito po, malalaman agad natin kung tumubo tayo or hindi. So, kapag hindi pa tayo kapag nakita natin na bagsak pa yung market, ano yung mas magandang gawin? Bumili ng shares o ibenta yung ating shares? So, ako po ay suggest talaga na mas lalo tayo magdagdag kapag bumababa yung NAV, yung net asset value or yung price per share. Kasi mas nakakabili tayo sa mas murang halaga. Parang sa SM, 'di ba? Kailan ba mas magandang mamili sa SM, kapag sale or hindi? So nasa sa inyo po 'yan. Okay? Kaya nga po ang investment sa mutual fund is long term. So ang perang ilalagay natin dito is yung perang hindi natin agad kakailanganin. Yung perang pang-retirement o yung perang gagamitin natin sa negosyo pagdating ng panahon. So, huwag nating ilalagay yung perang gagamitin agad natin kasi ang tendency po nun is mawi-withdraw agad. Clear po ba sa lahat? So, kung may mga katanungan po, pwede niyo po akong i-chat or pwede niyo po akong i-message sa aking messenger sa Instagram, no, sa TikTok, and yan po sa ating mga group chat para mas mag-guide ko po kayo one-on-one. Hopefully na unawaan po natin, no, marami po kasi nagtatanong na, sir, bakit hindi ito yung nakuha ko? So, tandaan po natin, hindi po ito yung pera natin. Okay? So, once again, I'm Alvin Rosales, ang inyo pong financial educator.